Ang dami nilang inamin dito na magpapatunay na yung impeachment na to ay walang basihan. Kasi pinaka-importante dito, inamin ng dalawang huling testigo na yung desisyon ng notice of disallowance ng COA ay hindi pa final. Hindi pa ito tapos. Meron pang mga remedyo. So hindi pa ito prima facie evidence na nagamit o ninakaw yung pera ng confidential funds. So kung hindi pa pala ito final at wala palang prima facie, ay bakit nandito tayo? Anong hinihiring natin dito? Di ba? So kaya yung mga mamamayan na nanonood, patuloy na nawawala na ng interest. I mean, after 15 days and 375 million, ano na ang naipresenta ng prosecution? What have they proven? As of today, nothing. Wala pa silang napatutunayan. Mukhang ligwak na itong prosecution. They haven't been able to prove anything. Wala silang napapatunayan hanggang sa kasalukuyan. Sadly for the prosecution, na ito yung katatayuan nila. Pero nagkakaroon siya ng epekto pati doon sa pangalawang korte, yung the bar of public opinion, because they are failing miserably dito sa presentation of evidence nila. Pati taong bayan nawawala ng interes sa panunood, kaya pati sa public opinion they are losing it yung kaso na ito. So gusto ko magbigay ng marka na medyo kaaya-aya sa kanila. Siguro wala talaga hindi ko masabing kahit in terms of presentation. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome sa tambayan ng tunay na opinyon ng taong bayan. Vox Populi. Dito, ang boses mo ang bida. Sa bawat episode, sisilip tayo sa pulso ng publiko tungkol sa maiinit na usaping pangbansa. Mula politika, pamamahala, hanggang mga isyong direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Layunin ng Vox Populi na maging tulay ng tunay na boses ng bayan. Isang lugar kung saan ang bawat Pilipino ay may espasyo para magsalita, magtanong at makialam. At ngayong gabi, kami ang inyong host. Ako si Jack Argona. Ako naman si paring RJ. Ako naman si Banat Bay. Kaya tara na, makisali, makiisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Yun. Ano na? Ano nangyari? Bakit tatlo na lang tayo? Wala na yung magpasensya nila mga boss kasi yung apat sa amin. Oh, nangyari. Nabayaran Nabayaran na? Nabayaran na? So tatlo na lang talaga tayo. Tatlo na lang. 1.5 kapalit ng buhay, kahihiyan yun, Grabe May naman. lang yun, Ano naman kami, hinat-lihat nila kami. Kasi ang ingay ko, ang lakas ng boses ko sa mic. Pero grabe ang mga nangyayari ngayon sa politika. Oo. Sabay-sabay, impeachment, baha, tapos yung bahang basura. Ibang Tapos klase. yung mga lawyer na matanda na nasa Senado, pampagulo lang Nako. Sila Kapunan, diba? Tapos bumuboses kasi Mendoza na yun, Hilario. Oo nga. Bumuboses pa ka naman, maganda Pero pero may banat si Redon kay kay Attorney Panelo kasi sabi ni Attorney Panelo kay Kapunan kailangan na daw magpahinga. Dapat lang. Ang sabi ni Redon, bakit hindi ikaw ang magpahinga? Sinabi ni ni Redon kay Attorney Panelo, nako lagot ka. Attorney Panelo yan. Hindi namimili ng mga kalaban, Panelo ka talaga, Pero naman ako, diba? Kasi Panelo ka, masusunog ka gan. At ngayon, pag-uusapan din natin yung day 14 and 15 ng impeachment. At dito makikita mo talaga ang mga matitinding banatan ng prosecution at defense. At syempre, para mas mahimay pa natin yan, kailangan may makausap tayong abogado. Kasi wala si Attorney Coach Oli. So, kailangan natin ng isang abogado. Siyempre, yung isang dumaan sa matinding litigation o trial lawyer. Kaya siguro introduce na natin. Nandyan pa na po ba kayo? Magparamdam po kayo, Attorney Mike Operario, Yes. isang trial lawyer po. Attorney Mike, magandang araw po. Ayun. Magandang gabi mga idol, kay Jack, Banat, RJ. It's nice to be here. Nakasama ko rin kayo sa bukas.
Yun. Lagi natin napapanood to sa Ay, oo, SMNI. ako, nakasabay ako sa kanya eh. Oo. Ang Oo. gwapo eh. Oo. 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 Bakit pagka gwapo? Kapangit, binablak ko eh. Diba? Kapag magwapong lawyer, matalino, maganda, follow yan. Oo, hindi ka nagsasalita, follow yan. Pero pag makapangit, kakain na rin nun, black yan. Oo. Ayan, attorney, magbigay naman kayo ng konting background po sa inyo para sa ating mga first-time viewers na mapanood po kayo. Ano po ba ang inyong karanasan pagdating po sa pagiging isang trial lawyer? Well, I've been a lawyer for 31 years already. I passed the bar in 1995. I first joined up kay Senator Raul Roco nung siya ay nasa Senado pa. But actually, I joined up Rocco Bunyag Kapunan. Si Robocop ang tawag dyan noon eh. Kaya si Attorney Kapunan, actually, ninang ko yan sa kasal kasama si Senator Raul Roco. And then in 1997, bumalik ako sa Bataan, but I became also one of the consultants of Senator Roco nung siya ay naging Secretary of DepEd. And I also became part of Action Democratico, and then I've been in litigation up to the present, and I am currently the president of IBP Bataan chapter. Nako, ayan narinig mo. Ako, no, nilang niya pala sa una. Bawal tayo magsalita ng masama. Oo. Oo, kaya ingat-ingat ka, Jack. Oo. Kayo na lang magtanong kayo, Tol. Pero may una akong tanong, attorney, kasi may kalituhan sa mga kababayan natin. Ano ba yung ano tawag doon, yung misleading question para sa part ng misleading at leading question para doon sa part ng prosecution at misleading at leading question naman doon sa part ng defense. Kasi nagkakaroon ng kaguluhan dyan yung mga kababayan natin eh. Paki-explain nga po, attorney. Actually, hindi naman dapat pagkaguluhan yan. Ginawa lang masyadong malaking issue. Ang leading question, usually yan, kapag yung question na inilatag ay answerable by yes or no. Parang ikaw na nagsabi, halimbawa, si Jack, ang aking tinatanong, totoo ba, Jack Argotan, ikaw ay gwapo? Ay, siyempre, leading. Sasabihin niya, yes. Diba? Pero kapag ang misleading is that nagbubuo ka ng premise dun sa tanong na hindi naman ito napag-usapan o wala doon sa mga unang pinag-usapan. Ang question dito, ang naging issue kasi dito, pwede daw ba na yung depensa ay mag-ask ng misleading questions? Actually, under the rules, objectionable yan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi susubok ang depensa, even to ask a misleading question. Kasi ang purpose namin dyan is to test the credibility of the witness to know kung totoo ngang alam niya yung kanyang mga pinagsasasabi. Kasi if you ask them a misleading question, they can immediately correct themselves kung hindi naman yan mapuna ng prosecution or the one who presented the witness. So pwede naman mag-object doon yung abogado na nagpresenta ng testigo at sasabihin niya nga that is a misleading question. So hindi siya actually malaking issue. It's a non-issue because meron kang available remedies. Pag nakadinig ka ng misleading question, edi mag-object ka. Ay kaso dito, pag nakadinig ng misleading question, nagpo-post sa Facebook eh. So, parang doon nagkaroon ng problema dito because of the specific prohibition dito sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules na pinagbabawalan yung mga abogado na maggawa ng anumang mga statement in media or social media that is directly related to the case other than yung mga official na mga pahayag nila, mga press conference after the hearing. So, ganun yung sitwasyon nila sa kasalukuyan. Oo nga, attorney, kasi yung mga kababayan natin, nalilito na rin dyan na ano ba yun? Na tama ba yung ginawa ng defense? Mali ba yung ginawa ng defense? Kaya at least meron tayong mga abogado na nagpapaliwanag ng ganyan. Okay? Attorney, yung sinasabi niyo po na parang nagkomento yung isang prosecution ng nag-text o nag-post ng caption niya. Anong masasabi niyo po doon? Well, that is uncalled for because kaming mga abogadong hindi bahagi ng hearing,
hindi kami nakatayo doon, okay lang sa amin yun, ano? Because that is our fair commentary on what is happening. But sila na directly involved doon sa kaso because they are part of the process itself, the rules on impeachment applies to them. Nag-a-apply yun sa kanya. At dito pinag-uusapan nga yung Rule 18 na may prohibition sa kanila. It's like a gag order para sa kanila na maggawa ng mga komentaryo na magkakaroon ng diretsong epekto doon sa outcome ng kaso or may shape a public opinion regarding the case. Because all of that should happen doon sa korte mismo, sa impeachment hearing. Hindi dito sa mga social media post nila. Ang problema dito sa mga abogado, parang naiinggit yata sa banateros, ano? Parang gusto na rin maging mga vloggers. Pero hindi, ang dahilan ni Ferrer is parang wala naman daw, sorry, not Ferrer, si Dadawan, wala naman daw malis yung kanyang pag-post, post lang naman daw siya ng batas. Yung batas lang naman daw, kinukote niya. Siguro kunyari mag-pretend tayo na ilang minuto na tanga tayong lahat, ano? Na hindi natin alam yung relasyon niyan na wala tayong alam-alam, mga mangmang tayong lahat. Tapos sabihin, uy, aksidente nga, di ba? Tama naman. That's total, baloney. Well, that's basura yung ganyang klase ng mga statement kasi alam niya that yung pinag-uusapan na yan is directly related to the impeachment proceedings. At katatapos nga lang pag-usapan niya, pagkatapos magpo-post ka kaagad, di ba? So sasabihin mo, hindi, walang kaugnayan niya, walang pangalan. That's nonsense, di ba? Pero nabanggit nyo kanina, kunwari, kayo bilang abogado, you can comment. Tama po. At, Yes. Pero yung mga abogadong nandun, ibig bang sabihin nun, mas mataas ang pagbabawal sa kanila na magkomento ng kahit na ano? Opo, kasi they are directly part of the process. So, even sa mga kaso po na hindi sa impeachment, kami pong mga abogado, kapag active yung litigation sa isang kaso, merong sub judice rule, ano? Hindi ka pwedeng magbigay ng mga komentaryo mo ukol doon sa nakabinbin na kaso kung yung mga pahayag ay magkakaroon ng epekto sa public opinion or may sway yung judge doon sa mga pinagsasasabi mo. Bawal po yun, hindi po yung pinapayagan sa mga abogado. Lalo pa po dito sa impeachment because there is a specific rule sa kanila, no? Doon sa impeachment court at ni-remind na nga sila paulit-ulit at medyo pikon na nga itong si Senator Cheese. Mukhang magbibigay siya ng mas stern warning sa Lunes regarding this social media post. So, hindi talaga siya uubra na ganyan ang gusto nila. Kailangan mamili si Attorney Ligutan kung magbablog na lang siya or sasama pa siya sa prosecution panel. Baka kasi baka gusto niyang gumaya kay Auntie Claire na habang isang Yusek nagbo-vlog pa. Mukhang gusto ata niya ng ganun. Hindi, actually, alam niyo, attorney, nung na-interview din namin si Senator Robin, yan din ang unang pinuna niya, bakit daw yung prosecution ay nagbibitaw o nagpaparinig pa sa Senator Judge. Magulo pa dun sa sa mismong hearing, attorney. Ang gulo pa nila dun. So, ito ba ay masasabi nyo talagang, kasi, di ba si Chis Escudero, mukhang yan na yung patunguhan niya eh. It's about time na ito mga to ay ma-reprimand o ma-contempt o ma-warningan? Dapat noon pa ito, kaya lang masyadong naging maluwag ang Senado, ang presiding officer sa kanila, siguro dahil ilang araw pa lang naman. Kaya lang, parang habang lumalaon yung araw, parang patindi ng patindi yung mga commentaries. Parang akala nga nila wala na sila sa hearing, parang feeling nila parang nasa SMNI lang sila, no, na nagbibigay ng kanilang mga komentaryo na nasa TV, which should not be the case. Ako, I think ang opinion ko dito, from day one sinasabi ko na ito, na parang ang prosecution, ang idea nila is to make their presentation more theatrical, para mas drama, kasi alam mo sa law, ang kasabihan diyan, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo sa form. Dito feeling ko nararamdaman nila in terms of substance ng kanilang mga ebidensya, malayong-malayo pa sila in securing a conviction based on evidence. So you try to put up a performance so that it's worthy of the audience na nanonood. Ang position ko dito actually, ang hearing na ito hindi lang para sa mga senador.
dalawang korte mo rito, the impeachment court and the bar of public opinion. Itong impeachment court, wala na to, tapos na ang usapan dito eh. Kasi yung mga senador, before they started the hearing, just to be truthful about it, maging makatotohanan tayo. Bago nag-umpisa ang hearing, alam na nila yung mga posisyon nila dyan. Ma-imagine mo bang si Senator Tulfo, yung dalawang Tulfo brothers, ay boboto to acquit si Sara Duterte? Definitely not, di ba? Senator Robin, i-convict niya ba si Sara Duterte? Definitely not. So itong proceedings na ito, para na ito sa atin, ito ipalabas para sa atin to change and to shape our hearts and mind ukol sa ating opinion kay Sara Duterte. But I think in both form and substance, kung ang intention nila ay i-shape nila or bigyan tayo ng panibagong opinion tungkol sa Vice President Sara, mukhang nagiging failure ang prosecution dito in both fronts. Attorney, yung sa ano naman, yung hindi lang abogado yung mga may ingay ngayon lalong-lalo na yung mga congressman. So parang after ng hearing, lagi silang may pa-presscon. Ano na bang masasabi nyo dito? Tama ba itong ginagawa nila o naapektuhan ba yung trial dahil sa ginagawa nitong mga to? O parang parehas din ba to ng regular na trial na hindi mo pwedeng ikwento o hindi mo pwedeng ipagsabi yung merits ng kaso? Tama po ba, attorney? Paki-explain nga po. Tama po yun. Makikita mo dito the difference between the press conference ng depensa at saka ng prosecution. Ang depensa, laging si Attorney Poe lang ang nagsasalita. And very limited yung kanyang sinasabi. He seldom touches yung mga pinag-usapan, yung mga legal arguments sa kanyang mga pahayag. Nagfo-focus lang siya like a summary of what actually happened. Pero as to the nature of the presentation, ano sa tingin niya yung opinion nila sa mga ito, iniiwasan niya yon because that is how it should be. So hats off kay Attorney Poe for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi ng witness, mga papasukan nila ng kanilang sariling interpretation. At kung pakikinggan mo si Ridon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba, panalo na agad siya doon sa kanyang pinagsasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Ridon, I think this will be called out by Senator Cheese. But I think yung kampo nila ang sinasabi tungkol dito. Kasi nga, after the hearing, yung press conference nila goes beyond doon sa kung anong nangyari doon sa proceedings. May mga patutsada, pati mga senador, pati yung mga defense counsel. The usual na style nila diyan sa Kongreso na may pagka medyo, alam mo na, medyo maere, medyo may kayabangan ang dating sa mga mamamayan. But that's typical of them. Hindi na tayo nasusurpresa sa ganun. But that should not be the case if this is really a true impeachment case. Pero attorney, linawin natin hindi lang po yung private prosecutor, kasama ho dito yung mga congressman na prosecutor. Most especially them, kasi si Ridon ang parang spokesperson nila ngayon. Dati yung Kabataan Party List, si Ko, yung natutulog doon sa Senado habang nag-hearing. So siya dati ang madalas nagsasalita and then ngayon si Ridon na yung nagsasalita. Ang problema diyan, may designated spokesperson na sila. Yung mga abogado may sarili pa, may mga post pa sila at nagko-commentary din sila. So parang parang disorganized yung prosecution insofar as media coverage, social media coverage is concerned. Pagdating sa depensa, kita mo very disciplined sila kasi panay si Attorney Poe lang ang nagsasalita. So walang masyadong confusion. Dito sa prosecution, medyo magulo ang nila dito. Kung hindi sila nag-uusap-usap kung sino talaga. Parang lahat gusto maging bida ba? Pero tama kay attorney, itong defense napaka-professional. At itong prosecution mukhang magulo. At ito, medyo itatanong ko lang sa inyo kahit medyo kakilala nyo po, okay lang po ba yung mga ganong asal ni Attorney Kapunan? Yung mga pagbibiro niya, pati yung pagdidemand niya na mag-recess. Sa kanya nanggagaling ang pagdidemand Tama po ba ito?
Well, with due respect kay Attorney Kapunan, I think that is uncalled for, yung mga ginagawa nila yan sa Senado. But I understand kung bakit nyo ito ginagawa, lalo nung nagharap sila ni Attorney Ferrer. Kasi ako mismo, when I was a young lawyer, yung mga matatandang abogado, ganyan ang habit. They have this tendency to look down on younger lawyers. At talagang didikdikin kanila. Until I learned the technique, how to deal with difficult lawyers like this, yung mga mas matatandang mga abogado. So I understand where Attorney Kapunan is heading. Nakita niya yan kasi I think she did that because she saw that Attorney Ferrer, I'm just giving my fair commentary. I like the way Attorney Ferrer held her ground against Attorney Kapunan. However, nakita ko dito, napansin ni Attorney Kapunan na si Attorney Ferrer is medyo fidgety. Alam mo yan, yung tap siya ng tap ng ballpen, tinatap niya yung table. That means ninenervyos eh. So, the experience of Attorney Kapunan, ang ginawa niya, inagitate niya si Attorney Ferrer, hoping that by agitating si Attorney Ferrer, she will make more mistakes. And medyo naaapektuhan si Attorney Ferrer kasi makikita mo, even yung kanyang mga questioning, nagpapaulit-ulit siya ng ibang words. So naaapektuhan siya nung pang-iinis ni Attorney Kapunan. But this is where experience comes in. Si Attorney Kapunan is just using her experience against a younger lawyer. But is that really how you should conduct yourself? Well, that's their technique. Tawag dyan, mga trial technique. Pero you should be able to respond to it properly pag ganito yung treatment ng opposing counsel mo. Attorney, yung mga ganito, parang it's safe to say na she's trying to intimidate yung defense, di ba? Masasabi po ba natin na itong defense ay nag-response ng tama o medyo parang natakot talaga at nakulangan kayo doon sa kanyang mga questioning dito sa witness? Hindi naman po siya natakot. I think she was rattled more than natakot. Mapapansin mo yan kasi nga doon sa naging behavior niya when Attorney Kapunan started arguing with her. At sabihan pa na she's tempted to spank her, yung mga ganun, di ba? So medyo lang siya, narattle lang siya doon. Siguro hindi siya sanay pa doon sa mga ganung klase. But in terms of the substance ng kanyang questioning, it was all there. She got it all in. Naipasok niya lahat yung gusto niya. Kaya lang, kung makukulangan man ako dito, siguro only in so far as presentation is concerned. Kasi you must remember that this is a nationally televised and watched sa social media nationwide. So everything, alam mo, pag nasa social media ka, pag nasa TV ka, everything is expanded, mas malaki ang tingin ng mga tao. Everything is being seen through a microscope, kumbaga, mas malinaw para sa mga tao. And therefore everything is exaggerated. Yung itsura mo, yung weight, your gestures, your words, everything is exaggerated. So you've got to keep your nerves in check kapag mga ganitong mga kaso. Don't let the emotions get the better of you, because yung mga seasoned lawyers, kagaya ni Attorney Kapunan, will know exactly how to play you kapag nakita niyang naapektuhan ka. And that's exactly what she did. Attorney, kapansin-pansin kasi ngayon sa social media, nung unang bugso niyang impeachment, grabe yung mga nanonood, grabe yung interest yung mga tao pagdating dyan sa impeachment. Pero napansin natin ngayon, parang yung pang 14 na, pang 15, medyo parang ayaw ng panoorin ng tao kasi nakikita natin sa mga live, lalo dito sa SMNI, minsan na 12,000, pero dati pumapalo ng 100,000. Ngayon, ano pong sa palagay nyo, dahil ba sa politika, nakikita ng mga Pilipino, kaya ayaw na nilang panoorin, o dahil may mas malalim pa silang dahilan? Ano sa palagay nyo, Atty.? Maraming factor yan. I think the prosecution strategy number 1, ito yung nag-fail sila dito. Because when they started with Article 4, ito yung pinakamahina nilang article. At tingin ko, dahil uneventful, yung Article 4, sa umpisa pa lang, alam mo nang puro kalokohan yung pinagsasasabi ng mga testigo. Kaya lang, inuna nila yung Article 4 kasi dyan lang sila may ready witnesses.
Kasi NBI lang tatawagin mo dyan, di ba? So, andyan na sila. So, the NBI will say anything. But the people na pinapanood nila ito, naisip agad, mukhang pinaglololoko tayo ng mga ito. At tama po kayo. Actually, itong inoobserbahan ko more than the legal arguments dito. I was always watching the viewership. As a matter of fact, noong last hearing, mga around 3 to 4 p.m., tinignan ko yung nanonood. Nasa 6,000 na lang yung nanonood ng impeachment. Sabi ko, pag ganito ang viewership, the prosecution has already lost. Talo na agad ang prosecution dito because the people are losing interest. Mangyayari lang yung gusto ng administrasyon o ng prosecution tungkol dito sa impeachment nito na masiraan si Sara Duterte if people are watching. But they are not. No, hindi nanonood yung mga taong bayan. As a matter of fact, pag naggagawa ako ng mga observations ko, ng vlog ko after the hearing, marami doon nagsasabi hindi na sila nanonood ng impeachment, nag-aabang na lang sila ng mga summary ko at ng mga iba pang mga nag-vlog tungkol doon sa impeachment. Mas madali para maintindihan. Saka man makakita, 6 na oras, di ba? Tapos puro gano'n lang ang presentation. Naantukin ka talaga. Ako nga inaantok eh. Hindi ko mapagtyagaan eh. Attorney, may tanong ako. Di ba, Yes, sabi mo, alanganin na yung prosecution na manalo sila. Ngayon, ang tanong ko, makukulong ba sila rito? Yung prosecution? Makukulong you mean? ba? Yung mga prosecution. Gusto ko kasi makulong yung mga yun eh. Tagalit ka, ha? Makakama ugali yan eh. Oo. Pwede yan, Jack. Kaya lang, magpapalit muna tayo ng gobyerno bago makulong yung mga yan. If under this administration, they have full immunity. Walang mananagot sa kasalukuyan. Kita mo naman sa flood control, hanggang ngayon, wala pa nga nananagot di ba? Asa ka pa, di ba? May mangyayari dito. I think all of this will happen, pero that will be in the not so distant future. May mga mananagot dito. Attorney, di ba yung pagdating sa burden of proof, ang kailangan magpatunay nito ay itong prosecution. Pero since yung mga pangalan na binanggit nila, yung mga Maria Piatos, sino ba dapat ang magpakilala doon sa mga yon? Yung prosecution ba? Sila ba dapat ang, eto, wala talagang taong ganito? O dapat ang defense ang magsabing, hindi, may tao yan, meron talagang tao yan. Sino po ba doon sa dalawa? Actually, dapat ang prosecution ang may burden of proof. Pero is it even necessary na patunayan mo yung existence ng mga tao na yan? Because in order to do that, you would have, ilalagay mo sa alanganin yung buhay ng mga confidential agents na to. Tama. Parang pinatay mo na rin mga ito kung i-reveal mo yung identity nila. Isa pa, yung last 2 witnesses, si Wamil at si De Los Reyes, malinaw naman nilang sinasabi, hindi naman talaga required. Hindi ka required na mag-issue ng official receipt, pwede na nga yung acknowledgement receipt. Ang dami nilang inamin dito na magpapatunay na yung impeachment na to ay walang basihan. Kasi pinaka-importante dito, inamin ng 2 huling testigo na yung desisyon ng notice of disallowance ng COA ay hindi pa final. Hindi pa ito tapos. Meron pang mga remedyo. So hindi pa ito prima facie evidence na nagamit o ninakaw yung pera ng confidential funds. So kung hindi pa pala ito final at wala palang prima facie, ay bakit nandito tayo? Anong hinihiring natin dito? Di ba? So kaya yung mga mamamayan na nanonood, patuloy na nawawala na ng interest. I mean, after 15 days and 375 million, ano na ang naipresenta ng prosecution? What have they proven? As of today, nothing. Wala pa silang napatutunayan. In the meantime, lubog tayo sa baha, naghihirap yung bayan. 375 million, malaking pera yan. Marami sanang natulungan, marami sanang nagawa para dyan. Pero here we are, di ba? Nagsasayang tayo ng pera ng taong bayan. Attorney Mike, meron sinabi si Bam Aquino, alam naman natin na mga alias-alias yang nandyan sa confidential funds, yung mga Maria Piatos, Andy Lim, alam naman nating mga alias yan. Pero may sinabi siya na meron daw tayong batas na bawal daw gumamit ng alias. Nga ito, attorney, medyo naguguluhan kami dyan sa sinasabi ni Bam Aquino. Yung sinasabi niya na yung illegal use of alias, is that if you use your alias openly in public,
Pag nagpapalit ka ng pangalan, at ini-introduce mo yung sarili mo, not with your true identity, but with that alias. Hindi po yan applicable dito sa kaso nito because these are confidential operations na talagang kailangan mong gumamit ng alias, di ba? Kagaya nga, di ba, kaya nga nauso yung mga pelikulang Agent 007, di ba? James Bond. Si Tony Ferrer noon, Agent X44. Si Weng Weng lang yata yung alam kong agent na yun din ang pangalan niya, Weng Weng din. So, pero hindi applicable yung sinasabing batas ni Senator Bam Aquino. Nagkakamali siya doon sa kanyang sinasite na batas na yan. Hindi po yan applicable sa kaso ng confidential operations at ng mga confidential agents. At nalimit anong ako, tungkol kay Mama Aquino. Kasi gigil ako rito. Bakit? Di ba? Confidential na eh. Kung gusto mo malaman yung tunay na pangalan. Di ba? Hindi na confidential yun, di ba, attorney? Exactly. Kaya yung term mismo ang nagsasabi na kung bakit siya kailangan ng alias. Confidential nga eh. Yeah. Di ba? Eh kung parang nakahamak na rin yung mga, siyempre alam naman natin na mga military officer yan. Mga nasa service yung mga yan. Eh kung wag sila tunay na pangalan, namatay na lahat yan, di ba? Diba? Oh, exactly. Alam nyo, nung 1991, ako ay estudyante pala ako ng batas, nagtatrabaho ako sa Malacanang. Kung natatandaan nyo si Father Balweg, NPA yan, pero binuo niyang hiwalay yung Cordillera People's Liberation Army, CPLA. And tumiwalag sila sa NPA. And one time, nakaharap ko si Father Balweg sa meeting sa Malacanang, panahon pa ito ni Cory Aquino. I was so excited, very young ako eh. Law student pa lang ako noon. Pagkatapos noon, a few weeks after that meeting, pinatay si Father Balweg. That's how difficult it is, yung buhay ng mga ito. Ito kasi nahayag, na yung pagtiwalag niya sa CPP-NPA. Ay paano pa itong mga confidential agents? Ito commander pa to, siya yung head ng CPLA. Pero napatay nila. Ay paano kung ikaw ay ordinaryong lang, di ba? Yung mga bugoy-bugoy ka lang ng mga kadre, mga double agent ka lang. Ay pag nalaman yan nila ng mga kasamahan mo na ikaw pala yung pumuputak, nagbebenta ng impormasyon, sigurado hindi lang ikaw ang papatayin. Pati pamilya mo, siguradong mamamatay. So that's how critical yung secrecy ng impormasyon na to. Kaya hindi po pwedeng yung ginagawa nila na yan. Kawawa yung mga naging confidential agent if they succeed in revealing their names. At nalimit anong ako, ano mang masasabi ng mga armed forces natin kung ng mga kapulisan ako sa confidential funds na hinihimay ng mga prosecution? Ano kaya masasabi nila rin ng attorney? Kasi nakakatakot Well, maraming very alarming to eh, para sa kanila eh, oo. ang use of confidential agents, use of confidential funds, alam ito ng pulis, marami at saka mga sundalo, marami nito nagagamit sa kanila. And they use this for their operation. And alam din na kahit sa mga drug operations, ginagamit yan, para may mga magtitip sa iyo, may mga confidential agents ka na ginagamit. But they know how difficult it is, na pag in-abuse mo ito or dinispal ko mo, yung iba kasi may mga nagnanakaw naman talaga nitong confidential funds na ito eh. Pag ginamit mo yan sa mali, pwede talaga kasi confidential nga eh. Pero pag ginamit mo yan sa tama, mas marami kang mga buhay na maliligtas. Well, here's the thing, pinag-uusapan nila dyan kay BP Sara, 125 million sa Office of the Vice President. Sabi nila that's about 11 point something million in 11 days kasi ginastos. Pero ang Office of the President in 2025 has 4.3 billion. And that's about 11.78 million pesos a day for 365 days. So bakit hindi nila tinatanong? Bakit hindi sila nag-iimbestiga? Tama yan, magtanong kayo tungkol sa confidential funds. Pero dapat maging makatwiran kayo, maging patas kayo. Kung gusto nyo tanungin nyo lahat. If you want an accounting, let everyone account for it. Pero ito, malinaw dito para sa mga Pilipino, si VP Sara, iniimbestigahan dahil siya ay corrupt. Kundi, siya yung mananalong presidente. Malinaw na paninirahan ng lahat ng to, attorney, no? Alam mo rin yan, di ba? Yes.
Attorney, may isa pang issue na nalaman natin dito sa Day 14. Yung issue ng hindi daw dapat ibinigay ni Acosta, yung SDO ni VP, kay dun sa Colonel La Chica. Dapat daw ay si Acosta mismo ang nagbigay doon sa bawat confidential agent na kung sino man yung binibigyan. Mali daw yung ganong klaseng sistema na ibinigay kay Colonel. Iyon ang sabi ng testigo. Pero when pressed on for the specific rules, kung nasaan yan doon sa sinasabi nilang memorandum circular, ay wala naman silang mabanggit. Ang pinagbabawal po ay yung itatransfer mo yung pondo from a non-bonded na official. Pero ito, hindi naman sila chika yung ultimate na pinagtransferan. Siya yung naging conduit, taga-deliver ka lang ng mga reward or confidential fund reward doon sa mga taong dapat na pagbigyan. Yun ba ay bawal? Hindi ma-identify nitong testigo ng prosecution ng COA kung anong provision ng batas yung kanyang binabanggit kung bakit ito ay magiging bawal. Ultimately, ang naging ending niya rito, lumabas na ito ay kanya lamang opinion. Ito ay posisyon niya. Kagaya ng lahat ng mga sinabi niya, puro opinion ang kanyang pinagsasasabi. Ay ang tawag ko dito, yung ginawa nila sa mga witness na to, inaangguluhan. Alam mo yon, para magmukhang meron kahit wala. Parang halimbawa, gusto mong kuhanan ng magandang litrato yung babae, kaso pangit siya sa harapan. Pero sexy naman. O sabi mo, sige tumalikod ka na lang. Ito na lang, kukunan kita sa likod para magmukha ka pa rin maganda. That is exactly what is happening with the prosecution sa kanilang presentation of evidence. All of the evidence that they have presented so far, inaangguluhan nila para yung wala, magmukhang meron. Para yung pangit, magmukhang maganda. Alam ko, si Sir Jack, maraming kilalang pangit ito. Kaya alam niya kung paano maangguluhan yan. So attorney, parang pinapalabas lang nila dito na talagang sa base doon sa mga nakita nating ebidensya at doon sa mga testigo, parang pinapalabas lang talaga nila. Gusto nilang siraan si VP Sara, no? I think that's very clear. Para sa mga tao, yung mga may utak pa na nag-iisip, from day one, alam na natin yan, what this is all about. Alam natin kung bakit kinulong si Marcoleta, bakit kinulong si Mike the Defensor. Alam natin bakit si Jinggoy ay nasa piitan, di ba? Alam natin bakit ang binabanatan ngayon ng mga kaso ay mga nasa oposisyon at wala sa administrasyon. Ang pakiramdam lang kasi ng administrasyon na parang mangmang yung mga Pilipino at hindi natin mahahalata kung anong ang ginagawa nila. But we are a lot smarter than what they think. Mas matalino ang mga Pilipino, mga iskumbro ang tawag ko, kesa sa iniisip ng Malacanang. And the falling ratings ng presidente ang magsasabi na totoo itong sinasabi natin, na alam ng Pilipino kung ano ang ginagawa nila. Kaya pabagsak ng pabagsak ang ratings ng Pangulo. At si Sara, pataas ng pataas. Attorney, base sa kasong falsification of public documents sa ilalim ng Revised Penal Code, ang pagpipirma o paglalagay ng mga maling detalye ng lugar at petsa sa mga liquidation report na isinusumite sa isang constitutional body tulad ng COA. Ano pong masasabi nyo dito? Tama yun, but they have to prove first na mali yung mga impormasyon. So far, ang sinasabi lang nila is that lahat ng mga detalye doon ay kulang ng supporting documents. Wala silang sinasabi na mali o kasinungalingan lahat ng nakadeklara. Ang sinasabi pa ng COA, meron pa lang silang mga hinahanap na mga dokumento, kaya nga may period of compliance pa yan at may pwede pang mag-challenge ang Office of the Vice President regarding the findings of COA. Pagkatapos nga niya, pwede pang dumulog sa hukuman ang Office of the Vice President para i-challenge na muli yung findings sa ito ng COA. So everything that they said, hindi pa yan fact. It is disputable presumptions pa lang yan. Dahil may laban pa. Hindi pa yan totoo, hindi pa nila pwedeng sabihin na as a matter of fact na ito na nga yung sitwasyon. So hindi automatic porkit sinabi ng COA na ganyan, ay meron agad falsification. They have the burden of proof to prove na ginawa ng Office of the Vice President yan, na mag-falsify ng mga dokumento.
Attorney, kung ibig sabihin, sinasabi lagi na ito preliminary pa lang. So, pwede bang madismiss to ng maaga dahil hindi pa naman ito final? Well, ang problema dyan, dahil nga hiwa-hiwalay yung articles at base doon sa napag-agreehan na schedule, tatapusin muna ng prosecution lahat ng kanilang articles. So, unfortunately, ay uubusin natin itong tatlong yung 4 na articles of impeachment, yung full 90 days na ito. At parang alam mo, parang torture sa ating lahat itong presentation na ito. And we have to finish this hanggang sa dulo bago pa lamang makapagdesisyon ang Senado ukol dito. So talagang walang takas, attorney, no? Tatapusin talaga natin. bago pa umabot na lahat ng oposisyon, ubus na, nakakulong na. Malamang. Oo. Hindi tayo aabot. Ang pinakamasakit dyan, Sir Jack, hindi lang yung 90 days, yung 2.3 billion na gagastusin para sa impeachment. Yun ang mas masakit. Ano yung ginagawa nila tama yung Pilipino, no? Ano ba mas mahal? 125 million? O magkano 2.3 billion? Ano ba? 2.3 billion ang gagastusin nila. Nasisaraan ako ng bait eh. Kunti na nga ng bait mo eh. Maganda siguro tayo pumunta na rin doon. Makikain na lang tayo doon sa buffet nila doon. Para may pakinabang naman tayong taong bayan, ano? Meron natin yun eh. Oo, kasi eto na nga, attorney. At for day 1 to 15, meron po ba kayong nakitang any slight? Let's open our mind. Any slight na medyo may punto dito yung yung prosecution, ha? Meron silang konting puntos dito kasi parang ngayon wala silang puntos para sa akin, ha? Wala akong nakikitang puntos. Pero kayo bilang abogado, meron po ba kayong nakitang kahit kapirasong puntos ang prosecution? Well, I'm trying to be as objective as possible kasi nga dalawang korte ang tinitignan ko dito. Yung korte na sa impeachment bilang isang abogado, sinusuri mo yung ebidensya. Meron ba? Meron bang sapat para makonvict mo ang isang vice-presidente ukol dito? Doon sa aspeto ng ebidensya pa lang, mukhang ligwak na itong prosecution. They haven't been able to prove anything. Wala silang napapatunayan hanggang sa kasalukuyan. Sadly for the prosecution, na ito yung katatayuan nila. Pero nagkakaroon siya ng epekto pati doon sa pangalawang korte, yung the bar of public opinion, because they are failing miserably dito sa presentation of evidence nila. Pati taong bayan nawawala ng interes sa panunood, kaya pati sa public opinion they are losing it yung kaso na ito. So gusto ko magbigay ng marka na medyo kaaya-aya sa kanila. Siguro wala talaga hindi ko masabing kahit in terms of presentation Attorney, baka yung lipstick nung isa hindi niyo nagugustuhan. Baka naman yung lipstick nung isa. Blush on. Ayoko masyadong mapula. And attorney, baka naman kayo po, 'di ba, ang tagal niyo naging trial lawyer. Ni once ba hindi kayo nag-lipstick sa trial? Never. Dudahan ako na asawa ko na. Bakit ako nag-lipstick? Blush on, attorney. Blush on. Wala naman. Wala kasi alam mo, pag lalaki ka talaga, di ba, parang hindi naman talaga, yan, pulbos yun, aaminin ko. Minsan, pupulbos ka. Kapag, hindi, kasi, attorney, for your information, itong dalawang katabi, nagpapamakeup bago mag-show. Kaya medyo nagdududa na rin ako eh. Mailaw kasi mailaw. Mailaw. Okay. Only. Nagkakabukian na tayo dito Attorney, dito naman sa anong mangingibabaw na ang confidentiality clause sa loob ng isang administration joint circular o yung kapangyarihan ng Kongreso na mag-issue ng subpoena juices tecum sa ngalan ng kanilang constitution power o oversight na impeachment? Well, ang problema dyan, even the impeachment court is bound by law on the secrecy of certain documents. Until it is declassified, yung mga dokumento na yan,
Ating si Ping Lacson binanggit ito na lahat yung mga pangalan ng mga confidential agents na yan should be contained in a vault. And until such time that the operation has been finished and declassified, kailangan ma-declassify mo muna yung mga dokumento. Not even the impeachment court is allowed to touch that. Kasi dahil nga may security risk dito no, if you do that, na ma-reveal yung mga pangalan ng mga tao na to. Unfortunately for the Senate and for the prosecution, they are not legally na mayroong authority na i-open itong mga confidential na mga records na to. They have to take it on face value kung ano yung sinabmit sa COA, and they would have to deal with that kung iyan yung ano. Ang problema ng prosecution dito hanggang ngayon hindi nila maidugtong kung saan dito pumapasok yung pagnanakaw ng confidential funds na ito na napunta sa kapakinabangan ni Sara Duterte. So right now, wala pa rin, nasa zero pa rin ang prosecution dito. Everything that they have presented ay mga ebidensyang alam na natin. Alam natin that there was a confidential fund, alam natin na ginamit ito sa operation, alam natin na may mga aliases yung confidential agents. So, anong meron, di ba? Hindi na sorpresa yung mga tao. That's why we're not interested. Para sa atin, alam na namin yan, napanood na namin yung mga yan. Attorney, parang ang gusto kasi nilang palabasin dito hindi ginamit sa operation, parang gusto nilang palabasin na binulsa ni BP Sara, no? Yes. However, what you assume and what you can prove are two different things. Magkaiba yun. So, ang burden nito ay nasa prosecution to prove that. Dapat nga, bago pa sila nagsampa ng kaso na to, nakahanay na yung mga ebidensya nila. Kaya sinasabi ng marami, di ba? Ito is the biggest fishing expedition na meron tayo. Mas malaki pa to sa fishing fleet ng China. Itong fishing expedition ng Kongreso. Attorney, eto ipaniwanag nga natin sa taong bayan, ano ba ang goal ng prosecution dito sa part nito, itong article na to? Ano ba ang goal nila? Mapatunayang binulsa o mapatunayang nabigyan lang ng disallowance? Well, ultimately, dapat yan mai-connect nila na yung pera na yan na disallow ng COA ay ninakaw, napunta kay Sara Duterte. So, hindi lang basta pag-violate ng proseso kasi hindi mo pwedeng sabing na-violate niya na yung proseso because hindi pa siya final. So, ang hope nila dyan is that they can connect itong confidential funds na mapatunayan nila na kinuha ito ni Sara Duterte. Kaya later on, tatalon sila doon sa ibang article, sasabihin naman, ito yung kanyang bank deposit, dito yung pumasok, mga ganyan. So, pag tinatry nila ngayon to lay the basis para doon sa mga succeeding articles. But so far, hanggang sa kasalukuyan, yung basis pa lang, hindi na nila ma-establish. So, paano ka papupunta doon sa matter of bank account? So, as of now, unfortunately for the prosecution, yung kanilang plano ay hindi pa naisasakatuparan hanggang sa kasalukuyan. Ang layo-layo pa nila from their objective. Pero attorney, isa pang argument na naririnig ko mula doon sa kabila, sinasabi nila na hindi naman kailangan patunayan. Ang kailangan lang ay yung public trust mawala kay Vice President dahil nga daw doon sa mga disallowance na napatunayan na. Anong masasabi nyo dito? Kailangan ba ma-prove na guilty siyang ninakaw o okay lang yung public trust mawala na dahil nga sa disallowance na nangyari? Alam mo sa impeachment, yung betrayal of public trust, ito yung tawag catch-all. Kapag wala ka nang maisip na ikakaso sa impeachable officer, ilagay mo na lang betrayal of public trust. Tama. Kasi lahat pwede mo isaksak doon, kunyari, as betrayal of public trust. Pero sa sitwasyon na ito, na yung pinagbabasihan nila ng betrayal of public trust, ay hindi pa nga final. Meron pa palang mga judicial and administrative recourse. So how can you assume na may violation na agad or betrayal of public trust? At yung height nga ng pagtitiwala ng tao kay Sara Duterte hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling mataas. So what public trust was betrayed by Sara Duterte? Naniniwala pa rin yung taong bayan sa kanya. So yun ang sinasabi ko lagi, both in legal form, yung ebidensya,
at saka yung substance at saka itong sa aspeto ng opinyon ng ordinaryong Pilipino. The prosecution is not winning their case. The hearts and minds of the people remain where they are as of the moment. I think they still remain with Sara Duterte. Isang question pa, attorney, regarding kasi medyo alam na natin tong prosecution talagang sumasablay sa pagpapatunay na meron talagang nagawang mali itong si VP Sara Duterte. Pero tingnan naman natin yung mga senator judge. Anong masasabi niyo sa mga comment ni Senator Lacson na sinasabi niyang paulit-ulit na hindi naman credible dahil wala namang karanasan sa intelligence o confidential yung COA? Anong masasabi niyo po dito? Ako nga, minsan nalilito na kay Ping Lacson kasi parang minsan tinutulungan niya pa yung depensa So, kasi attorney si Lacson, alam niyo naman, medyo ganun yun di ba? Ano yun, sir? Maraming meaning yun. Maraming meaning yan. May akong ganyan, may akong kaliwa, may akong bakla. Mahirap basahin no? Pero ang nangyayari, tuwing tatayo siya, natutulungan pa yung depensa. Minsan pinapanood ko yung ibang mga senator judges na kapanalig nila doon sa mayorya, parang nanlalaki yung mata tuwing tatayo si Ping Lacson kahit sila hindi yata alam kung anong sasabihin ni Ping Lacson. Or maybe nako-caught off guard lang si Ping kasi hindi nila napag-usapan ng majority kung ano yung mga magiging nature ng pagtatanong nila. Minsan kasi pag may alam ka, kagaya ng sinasabi ni Ping Lacson is based on his knowledge as former PNP chief. Minsan kasi pag may yung masyado kang interesado na patunayan sa mga tao na maalam ka, na marami kang alam, hindi mo na naiisip yung mga consequences ng sinasabi mo. Baka malayo na ito sa yung ultimate objective. I think that's what's happening with Ping Lacson. Ang desire lang naman niya, mapakita sa taong bayan na alam niya ito, yung ganitong proseso. However, it's helping the defense. So, salamat kay Ping Lacson para sa depensa for doing this for them for free. Actually, napapansin ko din, attorney, hindi lang yung si Ping Lacson. Kahit yung ibang nagtatanong, parang naa-aksidente dun sa tanong nila na lumalabas Tama. na parang, ay mali yung tanong ko. Kasi halimbawa, yung kay Senator Raffy Tulfo, diba tinanong, ewan ko kung si Raffy o si Erwin Tulfo nagtanong na parang, alam nyo palang threat yun, ba't hindi nyo pa kinasuhan nun? So parang ini-imply nun, there is no real threat. Oo. Parang, Kaya ang ginawa ng NBI, nagkaso agad because of that. pagkita sabihin yun. Tsaka sila nagkaso. At tsaka hindi lang pati yung kay, eto binanggit ni JB Ejercito. Ano sa tingin nyo nangyayari? Bakit ganun na tila yung ihip na iiba? Eto ba'y politika o talagang nakikita lang nilang sablay yung witness? I think hindi nila mapigilan yung sarili nila na magtanong na kasi nasanay sila sa Senado na kahit pa paano may partisipasyon sila. Pero minsan hindi mo na mapigilan yung sarili mo dahil nakikita mo talagang sablay yung mga witnesses. So, I don't know what is the plan of the majority here or baka nagpaplano din yung iba na eventually magtatalunan din. I-acquit din si Sara. They're just waiting for a reason para iwanan ang administrasyon tungkol dito. Tandaan ninyo, couple of months na lang natitira. Next year by October magfa-file na ng certificate of candidacy ang mga politiko, lahat sila. So lahat 'yan nag-estimate nung kanilang mga boto kung saan sila mas mananalo. So 1 year to go si BBM technically. Hindi po 2 years. Para sa akin, 1 year na lang yan. Kasi by the time na nag-file na ng candidacy on November, there will be a major political realignment. Kung umabot pa man tayo doon sa ganong sitwasyon na magkakaroon ng election sa 2028. Speaking of candidate, naman si Rizal Neveros, Winapol. Hindi mo ba mananalo na? Definitely not. Walang pag-asang manalo. Walang mananalo 1%. Pero alam niyo kung anong ginagawa ni Risa Ontiveros. She's projecting herself. Style po ito ng mga politiko.
ipoproject mo yung sarili mo na presidentiable, hoping na baka sa vice president makonsidera ka or other positions. So, ang ginagawa ng mga politiko na mga nagdedeklara ng kanilang pagka-presidente, parang ano yan di ba? You aim for the sky, hoping that you may at least hit the moon. Kahit paano may tamaan ka. So, dahil tapos na si Risa Hontiveros sa kanyang pagka-senador, wala na siyang ibang pupuntahan. So, kailangan mo mag-project na pang-presidentiable ka. Pero alam din niya at ng kampo niya, wala siyang pag-asang manalo. Pero hindi niya target ang presidente. Might be a position lower or probably a potential position sa gabinete kung yung kanyang babakapan ay yun ang manalo. At alam mo naman, pag sa mga politiko, pag nag-anunsyo ka na ikaw tatakbong presidente, somehow may mga nagdo-donate na dyan, may mga nauuto ka na o inuuto ka na tumakbo kang presidente. So, pwede rin kasi itong hudyat ng start ng pag-solicit ng campaign contribution. So, I think this is exactly what is happening pag yung mga kandidato na walang pag-asang manalo ay nagdedeklara na ng kanilang mga intensyon. Attorney, alam mo, nahihiwagaan ako sa mga taong sumusuporta kay Risa. Yung mga nagbibigay ng pera para suporta. Wala ba silang mga utak? Alam naman nila maging mananalo, magbibigay pa sila ng pera. Ano nangyari? Ano meron? Kung may nagbibigay man sa kanya ng mga contribution, dahil hindi pa naman siya kandidato, I would assume that they're giving contribution not because she's running for president at the next election. Baka it might be in relation to her office, which would be illegal. Kaya nga si Marcolita, kinulong nila. Kung itong mga ito ay magbibigay ng contribution kay Risa at this time, well, magiging criminally liable din sila. O kung totoo yan na may mga ganyan na nagbibigay. But I think in a couple of months, mararamdaman naman ng mga kandidato na walang pag-asang manalo. Pagkatapos mong mag-anunsyo, ilan-ilan lang ang magbibigay sa iyo. Hindi yan sapat para maglunsad ka ng isang campaign on a nationwide scale. So, eventually, magda-die down yan. Yung pag hindi umingkrease itong 1% ni Risa, at feeling ko naman, mukhang walang pag-asang tumaas ito within the next few months. Baka nga bumaba pa Pag nakita ng mga tao, wala talaga siyang pag-asa, iiwanan pati siya ng mga nang uuto sa kanya na tumakbong presidente. So, I don't think she has a shot at being president. Pero attorney, dito naman sa pagiging senator judge ni Risa Hontiveros, ano ba, sa tingin nyo, nakakatulong ba siya dun sa mga pinagsasabi niya o mas nakakagulo pa dyan? Nakakatulong siya sa depensa. Kasama siya doon sa mga senator judges na nakakatulong sa depensa sa pinagsasabi nila. Kasi nga, probably because she's not a lawyer, so parang, alam mo yun, yung may masabi lang para maipakita lang ang taong bayan na marunong siya, may alam siya. So, tsaka, siyempre, ayan, nakita niyo sa screen, yung sayang yung hairdo. Diba? Sabi ni, diba? Sayang nga naman yung mga ganyang itsura mo nang hindi ka man lang makakatayo at makikita sa camera. Diba? So, it's all about projection. Politika yan So, sa pagganyan, good or bad, ang mahalaga, may exposure ka. Nakikilala ka ng taong bayan. Hindi ka nawawala sa psyche ng mga Pilipino. So, I think wala silang pakialam kung maganda yung sinasabi nila o hindi. Basta mahalaga makapagsalita sila. Yun lang ang kanila dyan. Exposure. Pero ako, attorney, parang medyo lumang strategy na yung good or bad publicity is publicity. Ba't di nila gayahin si Lito Lapid? Walang publicity. Pero panalo ng panalo. Hindi ko nga maintindihan paano niya nagagawa yun Lagi siyang panalo. Kahit di naman siya nagsasalita, at least sabi nga, alam mo sa Biblia, nakasulat yan na mas maganda pang tumahimik ka, magmumukha ka pang matalino, kesa sa dumaldal ka na medyo sablay naman yung sasabihin mo. Oo. Di ba, attorney? Tama. Maraming mga senador yan. Dapat tumahimik na lang Ito question, attorney. Si Senator Robin, na madalas medyo pinag-iinitan ng mga pinklawan, ng mga dilawan. What can you say about din sa mga tanong niya at comment niya tungkol sa issue ng mga article of impeachment?
Alam niyo si Robin, ina-assume lang ng mga iba kasi nga the way he speaks style niya 'yun eh. Ganun talaga siya eh. Pero if you dig down deeper doon sa kanyang mga pinagsasabi, actually may substance yung kanyang mga sinasabi. But they just couldn't get over yung form, yung the manner ng pag-relay ni Senator Robin ng kanyang sinasabi. Kasi kahit na hindi abogado si Senator Robin, I'm sure sangkaterba yung kanyang mga abogado diyan na nagbibigay sa kanya ng advice, and he knows exactly what he's saying. Yun nga lang estilo ay hindi katanggap-tanggap doon sa mga, siyempre, yung mga nasa alta sosyedad, yung mga sosyalin ng mga tao. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, parang nakaka-capture naman agad, nauunawaan agad kung ano yung dinadrive at ni Senator Robin Padilla. So, I think he's doing well. I mean, he's also leading still the survey sa mga senatorial balls. So, how can you argue with success, di ba? Yan ang style niya na minamahal ng mga Pilipino. So, kumpara naman kay Riza, ang ganda nga ng English, modulated pa yung boses, tapos 1% ka, ay di dito na ako sa 56. Mahal ko talaga ang Pilipinas. Pero alam mo, Atty. Habang tumatagal, itong si Robin, talagang gumagaling, palalim, pagmaon eh. Ano masabi mo? Anong meron? Bakit gumagaling siya? Well, merong isang presidente tayo na ganyan ng estilo, si Pres Digo. Repulsive siya sa maraming mga sa pink, sa mga dilawan because of his style, mura daw ng mura. Kaya lang, alam nyo, he delivered the right message for the Filipino people. Si Senator Robin is still in the learning process, but I think he is able to deliver yung mensahe na gustong marinig ng ordinaryong mamamayan. Kasi probably because yung puso niya mas malapit doon sa mga ordinaryong mamamayan. So he can relate doon sa isip at sa puso ng mga ordinaryong Pilipino. At ito yung hindi makuha ng mga nasa pink tsaka nasa dilaw at sa mga pulahan, yung mga NPA at saka yung mga elitista dito sa administrasyon, hindi nila magets bakit gustong-gusto ng mga Pilipino itong si Robin Padilla. Na mukha naman ikang walang alam, di ba? Action star lang. Wala pang alam na kanta, kundi lang yung It's in the evening. Nanalo, di ba? Number 1. So up to now, number 1 pa rin siya. Hindi nila ma-capture yun, hindi nila maintindihan yun. Pero yung Pilipino, naintindihan yun. Hindi dahil sa sila ay bobo. Only because I think Robin Padilla, like si President Digong, si President Digong, hindi bobo ang bumoto kay President Digong. Yung sinasabi nila kasi walang mga alam itong mga tao na to. Ako abogado ako pero nag-volunteer ako kay Pres Digong noong 2016, bilang abogado niya dito sa Bataan, sa Bilangan. So hindi ko naman sabihin sa sarili ko na bobo. But I know exactly kung ano yung nangyari kay President Digong, and that is exactly also what is happening with Robin Padilla. President Digong is representative of what the Filipino people feel. Ano yung gusto ng sambayan ng Pilipino. At minahal siya ng taong bayan at minamahal din ng taong bayan si Robin Padilla sa kasalukuyan because they can hear from them the message that they wanted to hear, yung mensaheng gustong madinig ng mga tao na didinig dito sa mga tao na to. It is direct, it is concise, very specific. Ito ang gusto kong mangyari sa ating bayan, ito ang aking gagawin. Ganun kasimple ang kaisipan natin mga Pilipino. Hindi yung racket, hindi yung basurang ginagawang kuryente. Hindi natin yung mga ganun, di ba? Ang trip natin, aktual na solusyon sa ating mga problema at yan ang dinideliver, I think, ni Senator Robin Padilla as of the moment. Maganda yung sinabi ni attorney, yung kay PRRD tsaka kay Robin, Magkasimilarity nga sila eh. Kasi nga, itong si Robin, sanay na sa namulungan na, umakit na bundok, maraming naligtas na tao, laban sa Abu Sayyaf. Hindi alam na makakapit pa eh. Pero alam mo ako attorney, mukhang nakikita ko dito kaya siya pinupuntirya ng mga pinklawan at dilawan dahil after VP Sara Duterte, this guy can be the next candidate for president. Yes. What do you think, attorney? It's possible, posible yan.
na si Robin Padilla kasi ano, kung mag-number one uli siya dito sa Senate, ay ano na yan, solidified na yung kanyang position in the national consciousness. Alam na ng mga taong bayan ang pangalan ni Robin Padilla. So, it's just selling him as a presidential bull. Yun ang magiging challenge ano, in the next 6 years kung manalo man siya for re-election. So, tama ka sa iyong assessment. Robin Padilla is in the running, is a potential candidate for the next president of the Republic. Kung manatili tayo na republic ang ating form of government. Attorney, what about si ito, medyo malalim to. What about ang pag-handle ng ating Senate presiding judge na si Chis Escudero? Well, here's the thing. Hindi nyo alam siguro pa or baka nakarating na rin information sa inyo. Just sa Senado, ang pinaka-experience na trial lawyer dyan is Chis Escudero. Yeah. He is better than the other lawyers there. Even kay Senator Alan Peter Cayetano. I think si Chis Escudero is a better trial lawyer. Naging head pa yan ng UP paralegal when he was a younger lawyer. So marunong talaga yan si Chis Escudero. And the way he handled itong impeachment nito, alam mo yung kahit nasa majority siya, lumalabas yung pagiging abogado niya. Yung kahit na siguro ang nais niya ay pagbigyan itong sa majority dahil dito siya officially aligned, yung pagiging lawyer niya comes out. Hindi niya mabetray yung kanyang sariling nature as a lawyer. So I think he's handling the impeachment proceedings fairly well. Mas mainam yung pag-handle niya at mas mainam yan kaysa siguro kay Gatchalian na hindi ko na nakikita masyado si Gatchalian sa screen. Namimiss ko na yung mga memes ninyo. Pero attorney, hindi ho ba kayo medyo nalalambutan in some areas dahil 'di ba dapat hindi yung mga pang-aasaran sa loob ng hindi dapat nangyayari, pati yung mga dapat nako-contempt, hindi nako-contempt. Ano masasabi niyo dito? Well, we will find it out sa Lunes kung mas magiging strong na si Chis Escudero tungkol dito. Pero tama ka doon marami siyang mga pinalusot na mga ganyan na lalo sa kampo ng prosecution, siguro in deference doon sa mga senior lawyers like Attorney Kapunan na kilala naman na talaga si Attorney Kapunan. She is well entrenched diyan sa Senado, sa Kongreso. So as a younger lawyer, mayroon pa ring level of respect kay Attorney Kapunan. But I think eventually si Chis Escudero would have to assert himself dito sa impeachment na ito. But in general, sa kabuuan, I think he has been handling it well yung proseso ng impeachment. But we will see kapag nagkaroon na ng political pressure if the independence of the Senate or the presiding officer will remain. And I'm praying for him. I hope he does na manatili siya sa kurso na ito na kanyang tinatahak sa kasalukuyan. Pero attorney, good observation Napansin niyo inanggulo na yung camera. Tinanggal na si Gatchalian sa camera. Oo nga eh. Di ba? Ayan, balik niyo. Misa na lang ganyan Laging ganyan Pero nasa tabi si Gatchalian Pinagbawalan kaya yan? Na isama na siya? Feeling ko, I think it's a strategy na para wag na masyadong halata na nandun siya sa gilid. Actually, only nakalimutan ko naman si Gatchalian Nakalimutan na namin Oo nga ako din Tanong na rin natin kay Attorney. Attorney, anong masasabi mo kay Gatchalian? Doon sa mga tanong niya. Ayan, sa mga tanong niya, mga motion niya. Ano masasabi niyo? Well, he has to be useful, di ba? Parang, sabi nga, parang mema. Parang malaman naman ng Senado na buhay pa siya. Kailangan galaw-galaw din, di ba? So, kahit na wala namang saysay yung mga pinagsasasabi kasi yung mga tanong dahil it has been clearly elucidated by both parties, tatanong niya na rin. Just
just to remind the people na, oy, buhay pa ako, I'm still here, di ba? So, pero halos walang impact doon sa outcome ng facts presented and the arguments na diniscuss, yung anumang nagiging partisipasyon ni Win Gatchalian dito. Attorney, doon naman sa balik tayo sa impeachment, na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official, kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, attorney? Hindi nga lang basta hilaw no, yung hindi pa nga naaani yung palay niluluto na ginagawa ng bigas So hindi talaga siya magiging bigas kasi hindi mo pa nababayo yung palay, gusto mo lang isaing. Ganito nangyari sa house but they had to do it. Wala silang choice because 2026 is the year, it's now or never. 2027 hindi na sila pwede mag-file ng impeachment because barred na yung impeachment 1 year prior to the election. So wala na yun, useless na yun. So kaya kita mo pagkatapos ng Abril nung lumabas yung balita na patay na si Marcos o napalitan na siya, di ba? Mapansin niyo yun, nagkaroon ng sudden movement ang administrasyon against Sara Duterte. It was all guns blazing, talagang all out na. Lahat na, tinira na, lahat na ng kalaban, pinakulong, di ba? Sunod-sunod na yan because Agosto na, 3 months to go, magtatapos na ang 2026 and they are so far away from accomplishing their mission. So, eto, feeling ko nito, panic mode na ito, yung ginagawa ng administrasyon. Even the way the DOJ is doing it, file ng kaso, yung ombudsman, di ba? The way they are moving. This is a indication of an administration that is rattled already. Kinakabahan na sila because a year to go, 1 year to go. Mabilis na ang panahon. Would you imagine, nasa gitna na tayo ng Agosto, di ba? In a few days, September na. Labas na naman si Jose Marichan doon sa mga kapol, di ba? Ang kabilis ang panahon. Sana hindi si Jose Marichan ang lumabas. Sino yan, sir? Si Marcos. Yun lang. Hindi, attorney naman. Lumabas sa Malacanang kasi mahilig siyang mag-ibang bansa. Ayun naman. Attorney, pagdating naman dun sa for example, na natapos tong impeachment, tapos walang hindi nila mapatunayan na si BP Sara talaga, hindi ninakaw, hindi binulsa yung pera, talagang wala silang napatunayan. Pwede bang balikan ng kampo ni BP Sara itong mga prosecution na pwede niya pang kasuhan itong mga to? Definitely. Kaya ninenervyos sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Naku, attorney, grave threat yan. No joke. Attorney. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, o mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal. The numbers cannot lie. The numbers will not lie. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. At itong kinatatakutan nila. Because, pag naging presidente itong si Sara Duterte, maraming makukulong dito sa mga nasa Kongreso. May mga mananagot ng tuluyan doon sa mga pinagnanakaw sa flood control at iba pang mga pondo ng pamahalaan. Nakakatakot ang isang presidenteng kagaya ni Sara Duterte. The same way na mas nakakatakot din ang presidente na kagaya ni Digong noon. Pero ako tingin ko parang mas nakakatakot para sa mga korap itong si Sara Duterte, Oo. Actually, attorney, mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte. Mas lalong eto si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon,
It's either you are against or you are for eh. Walang gitna eh. Yung mga gitna, nayayari, nakakasuhan. So talagang Tama. dito lalabas eh kung sino yung okay, sino kalaban. At dito malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan napaboran ng administrasyon ni Marcos. Tama po, kasi ganyan na nagiging strategy ngayon. Ano, kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita ka laban sa gobyerno, mas malamang ay magkakaroon ka ng problema. Kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin. Baka ika naman pati tayo ay madamay dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin, even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, yung tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung mga woke, ng mga tao, nakakaramdam na ako ng pushback from this sector. But wala naman akong pakialam doon sa mga iyon. Basta tayo, we're just doing what we think is right, and we continue doing it for the country, for the republic. We are doing whatever we can para sa taong bayan. Ako naman mag-a-advise kay attorney. Ano ang kwento sa kanya? Oh, attorney, pag medyo malapit na kayo, mag-Joel Villanueva lang kayo. Ayan. Oo, pag nag-Joel Villanueva kayo, safety na kayo. Oh, antayin nyo lang hanggang kaduluduluhan, yung medyo kakasuhan na kayo, pagka mag-Joel Villanueva lang kayo. Tapos, kasi, eto attorney magkomento ka doon sa huling, ewan ko kung napanood nyo, yung huling banat ni Joel Villanueva doon sa impeachment. Natawa kasi ako ewan ko sa inyo, attorney. Well, sa totoo lang, kagaya ni ako isang born-again Christian, kagaya ni Joel Villanueva. But before siya bumaliktad, naglabas na ako ng video kasi nararamdaman ko na babaliktad na siya. I gave this warning about him na kung gagawin niya na ito will have consequences even sa kanilang kongregasyon. And it did. It had a serious impact in the JAL. Sabi ko nga ngayon, sana si Senator Joel, sana wag na lang siyang mag-alalito lapid na lang siya dito sa Senado. Huwag ka na magsalita kasi lumalabas lang lalo yung kaipokrituhan ng posisyon that he is taking at the moment. But you imagine that he used to be the majority floor leader ng panahon nila ni Senator Alan Peter Cayetano, and also with Jesus Cordero. And all of a sudden, biglang andito ka, di ba? Na-complete 160-degree turn ng posisyon. So, sa mata ng mamamayan, parang ang linaw-linaw nasa yung hipokresiya ng kanyang mga sinasabi. Kaya it would have been better for him to do a little lapid. Attorney, ang problema, ang sabi ni Boy Remulla, tuloy ang kaso. Ano yun? Dick, Meron na ba? Tuloy lang Yun yun. ang tanong. Hindi, ano lang yun. Ano? si Marcos nga, sinabi niya, kakasuhan si Romualdez Oh. Naunahan mukhang makakasuhan pa sila Robin Hindi Una pa, no? Ayan naman na yun. Exactly. Before the SONA, the Wednesday, week prior to the SONA, sinabi ko na yan, na ang prediction ko, pagdating ng Friday, magsasampa kunwari ng kaso ang ombudsman. And exactly on the day that I said, nagsampa nga ng kaso yung ombudsman. Pero sa ombudsman lang, hindi pa ito nakarating sa Sandigan Bayan. Ay ilang buwan pa yan o ilang taon pa yan dyan sa uupo sa ombudsman. Malamang magtatagal yan. With this, what happened to yung apat na bumaliktad sa mga Marines? May repercussion yan sa kaso ni Romualdez kasi yung affidavit ng mga Marines na to ginamit dun sa kaso laban kay Romualdez. So syempre hihina yung kaso laban kay Romualdez. Ngayon, nagsasalita si Boying Remulla, sinisisi niya pakana daw ito ni Romualdez. But I think that is also beneficial to Romualdez na nagsasalita ng ganyan si Boying kasi nag-iimbestiga pa sila sa
sa ombudsman about kay Romualdez, tapos nagdedeklara na siya ng ganyan. Pwedeng sabihin ng kampo ngayon ni Boying na may violation na ng right to due process ni Romualdez because hindi na impartial judge itong si Boying Remulla. And is this orchestrated? Nakadesenyo ba to? Sinasadya ba ito ni Boying? Or whatever it may be. The fact of the matter is, this is being beneficial. Nakikinabang dito sa Romualdez. Pag nakinabang si Romualdez, nakikinabang si Marcos. Pati kasi yung mga apat na yan na Marino, ay nagtestigo din na kasama si Marcos sa mga dinideliveran ng pera. So pag nakinabang si Romualdez sa storya na mali ang testimonya ng apat na Marino, makikinabang din si Presidente Marcos tungkol dyan. Attorney, ako nga, ibang ganito yung basa ko dyan eh. Kung mapapansin nyo yung takbo ng panahon, in-announce muna na ginamit yung mga Marines, ilang Marines, na sa kaso ni Romualdez. Pagkatapos, biglang nag-announce si BBM, nakasuhan na si Romualdez. Tapos ilang araw, bumaligtad yung mga Marines. Tapos ngayon, sinasabi, kahapon lang, kagabi, sinasabi ni Auntie Claire na nahihirapan daw kasuhan dahil dun sa Marines. So parang planado yung nangyari. To the point na ngayon, they have justification na wag nang matuloy yung kaso kasi nga dahil nakasalalay lang dito sa Marines. What do you think of this? That's exactly what I said. Itong disenyo, this is orchestrated, ito ang plano sa tingin ko ng yung pagtatahi-tahi ng mga kaganapan na ito. Kasi ang bottom line, eventually nakinabang si Romualdez dito. Kung ano man ang sabihin ni Boying Remulla, that's not material anymore. The fact of the matter is, bumaliktad yung apat na Marines, ngayon siya, pinapakita niya na ang suspetsya niya si Romualdez. So sa pagsususpecha niya na to, si Romualdez pa rin ang nakikinabang. So I think that this is an elaborate story. Parang ang ganda ng pagkakasulat ng telenovela na ito. Pero sa mata ng mga observers, gaya ni Banat, ni Banat Bay, at saka ako, at marami pang mga tao, parang huling-huli natin, teka lang, napanood ko na to sa parang eksakto ito doon sa mga teleserye na nakikita natin. So, I think wala silang masyadong nauuto dito sa sitwasyon na ito because bandang dulo nito, feeling ko, walang kaso si Romualdez. Walang kaso si BBM. Di ba? Pero attorney sa RTC, di ba, ang judge pwede siyang, hindi ko alam kung anong tawag na term doon, pwedeng hindi, kasi ganun nangyari sa kaso ko eh. May isang judge na kinwestiyon namin dahil may kinaugnayan siya, di umano, doon sa nagkaso sa akin. So, siya, anong tawag doon? Nag-inhibit siya. Dito ba sa pagkakataon nito, kung patunayan ni Romualdez na merong pagkiling na kaagad si Ombudsman Remulla, pwede siya mag-inhibit? Di ba isa lang ang ombudsman? Paano yun? Wala na. Ito na yun. Kaya nga, the buck stops at the ombudsman. Kapag yung ombudsman ay na-challenge na yung kanyang pagiging impartial, at palagi ko, i-challenge siya ng kampo ni Romualdez, magiging cause of the dismissal ng complaint yan laban kay Romualdez, even if it reaches this Sandigan Bayan, mapapadismiss din agad yung reklamo. O kaya magsampa man ng reklamo itong sila Boying Remulla, baka hindi plunder ang ikaso, baka anti-graft lang ang ikaso, so mapakapagpiyansa pa. So for as long as hindi natin nakikita si Romualdez sa loob ng kulungan, mananatili yung kaisipan ng mamamayan na pinaglololoko tayo dito sa sitwasyon na ito. Yun. So, attorney, bago tayo magtapos, baka meron kayong gustong bigay na mensahe sa ating mga kababayan na patuloy pang sumusubaybay sa impeachment o guidance. Sige po, attorney. Well, para sa mga kababayan natin, ang impeachment na ito sa aking pananaw ay isang napakamahal na propaganda na gamit dito ang pondo ng taong bayan. Kaya tayong lahat ng mga nakikinig dito, nanonood o sumusubaybay sa mga programa kagaya nito kila
Banatbay, sa mga banateros natin, kina Serja, kina RJ. Papasalamat kami sa inyong lahat na patuloy kayong nakatutok dito upang matunghayan ninyo, malaman ninyo kung ano talaga yung totoong nangyayari sa ating bayan. Sa kasalukuyan po tayong mga ordinaryong mamamayan, wala po tayong ibang kapangyarihan laban sa mapang-abusong pamahalaan kundi yung ating kaalaman. Yung ating pong pagnanais na ma-equip tayo, magkaroon tayo ng sapat na kaalaman ukol sa mga nangyayari sa bagay-bagay sa ating lipunan upang hindi po tayo madaling maloko ng pamahalaan. Tandaan po ninyo, lagi po tayong magmasid, lagi tayong makilahok, lagi tayong mag-aral. Kasi mahirap po talagang makialam ang taong walang alam. Yun. God bless everyone. Buhay po kayo. Buhay Yun. po ang Republika. Maraming salamat, Atty. Attorney Mike, maraming salamat po. Thank you very much po. Ayan, grabe Maraming sa Atty. No? Talino, no? At Tsaka saka- yung slogan niya, mga kababayan, mag-aral para maraming kang alam. Baka ako na eh. Mahirap maglaban na wala kang alam. Oo. Tama yan. Ang talino eh, no? Para kayong Tiberus yun no? Oo. Oo ba, no? Oh, kailangan mag-aral Hindi, pero alam mo napakaganda ng paliwanag ni Attorney Mike at very masasabi mong maiintindihan ng masa. Kasi may mga abogadong medyo malalim Ito talagang napakaganda ng kanyang paliwanag. Kaya nagte-trending yan lagi sa sa TikTok 600 ano yan. TikTok ba o sa Facebook? Facebook? Facebook, Oh. 600 plus na yung ano niyan, 1,000 yung kanyang followers sa Facebook. No, Grabe, kaya no? ay kayo, anong masasabi niyo dito bago tayo magtapos? Meron ba kayong gustong sabihin tungkol dito sa nakaraang impeachment days? Ako yung kakulan lang ako nagugulat eh. Sorry, Atty. Hindi naman ako yan. Oo nga, ilabas mo na habang wala na siya. Atty. Wala ka naman na. So, yung kakulan, nanggugulo lang talaga to eh. Nanggugulo lang to. Dapat yung mga ganyang katanda, nag-ano na lang, nagmamag-home gano'n. Naglalaro na lang. Nag-relax na lang, no? Nag-relax na lang sa bahay yung mga ganyan. Sorry Nagluluto na lang nagkagano na lang Tomba. Ako naman, ang masasabi ko dyan, maging ano na lang sila, maging patas lang sila. Huwag na sila masyado maingay kasi yung prosecution, lalo silang nagmumukhang tanga. Tama talaga. Sablay, dahil dun sa after nung hearing, may pa-press con pa silang nangyayari kung ano-ano pang pinopost nila. Hindi nyo kaya yung defense, tahimik lang. Oo. Para maging maayos yung kalokohan na impeachment nyo, maging maano na lang, maging patas na lang kayo. Huwag na kayo masyado magulo. Saka tama sabi ni Atty. Mike ko yung pinakamahal na propaganda nila. Billion. Impeachment. Oo. Tama ba ko yung Mike? Tama. Grabe diba? Grabe. Hindi, Salamat na ako sa alam mo, may nag-suggest nga Actually, isang napakatikas na abogado, I think si Attorney Panelo yun Sinabi niya, dapat itigil na itong impeachment Kasi wala na talagang patutunguhan dahil wala naman silang naipipresentang bago. Lahat ng napresenta nila dun sa Committee on Justice sa House, yun lang din, inuulit lang nila. Tapos, para lang magkaroon ng national, kasi siyempre walang masyadong nanonood sa kamera. Ito, mas maraming nanonood. Kaya lang, ako yung kanilang mga propaganda, sa simula, kakagat di ba? Alam mo yun, mga pambobola mo, sa simula, kumakagat Pag nagkaroon ka ng jowa, pag nanliligaw ka ng mga side chicks. So, minsan kumakagat yun. Uy, napauuso din Di ba? Pero eventually, mabibwisit na rin sa yun Pag puro ka pambobola. Di ba? O, dadalin mo sa ganito, dadalin mo, bibilang mo ng ganyan. Kasi eventually, mabibwisit sa'yo. O, di ba? Ikaw din. Kasi nalaman ng babae, Na binobola mo lang. pinubola mo lang. Oo. Puro kasi nuwalingan ko. Oo. So, parang ganito nangyayari dito sa, sa impeachment. Yung mga prosecution, parang puro propaganda. Sa simula, nakakatuwa, pero eventually, nakakabwisit na doon sa... Ito, pinag-usapan natin yung mga non-political na mga tao, Sa simula, natutuwa sila Pero nung bandang gitna na, ano ba? Ano bang pinupunto nyo? Wala naman kayo mapunto. Kaya tuloy, lalong bumababa ang viewers nitong impeachment. Hinahanap ng taong bayan, nahalun ninakaw, di ba? Halakot na, patunayan nyo. Imbis na may umangat ng umangat yung sinasabi nilang impeachment na yan, yung sinasabi nilang ginawa ni BP Sara, lalo lumulubog dahil dyan sa mga ginagawa nila.
O, kaya nga mga kababayan, kung gusto ninyo talagang gumanti sa mga pagnanakaw ng gobyerno, lalo na ngayong bumaha, di ba? O, iboto nyo si BP Sara Uy, by the Duterte. way magpasalamat tayo kay Bongbong Marcos. Kasi bumaba daw ng 8% yung confidential at intelligence fund sa 2027. Bumaba ng 8%. Bumaba. 8% binaba nila. Thank you Paano- Kakaya naman Kung magkano na lang yung confidential fund niya? Dati nag-11 Ngayon parang nasa 10 na lang Wow, Kulang-kulang. Oo, thank you Basta 8% ang binaba daw. 8%, Thank you Ayun. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan. Abangan ang susunod na episode dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan.